Nasa linya natin si Sir Mody Floranda, National President ng Piston. Sir Mody, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double Wang, sa Double B. Good morning na. po. Radyo na, TV pa. Good morning. Magandang umaga po, Sir Wing at Mang Wing at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Yun, ang mga miyembro po ba ng Piston na hindi nag-consolidate ay tuloy-tuloy pa rin po ang biyahe hanggang ngayon kahit sinasabi ng LTFRB, colorum na plus anytime maguhulihan. Sa ngayon ay yung ilan ay mga tuloy-tuloy pa rin pong namamasada dahil talagang pangangailangan pangangailangan sa kanilang mga pamilya. At siyempre bilang serbisyo, bilang serbisyo sa ating mga pasahero, sa ating mga mananakay. Kaya tuloy-tuloy pumapasada po. Pero sa kabila ito ng mabigat na parusa, pag kayo 10,000. biglaan na lang mahuli, Oo. meron pa doon, baka kukunin. May impound ang inyo Oo. pong sasakyan. Opo, yun po yung sinasabi ng LTFRB na i-impound nga daw yung ating sasakyan at kukumpikahin yung lisensya at suspended sa loob ng 1 taon. Ang katwiran ng ating mga driver at mga operator ay paano naman yung kanilang kabuhayan. Ang pinakaano lang nito, Sir Wing, ay yung usapin na sinasabi na clorum ng LTFRB. Ang ating pong mga jeepney ay hindi po clorum. Sapagkat ito po ay may mga lehitimong mga prangkisa. Ang pinakaano lang nito is part yung kanilang prangkisa sa kadahilanan na ayaw i-renew ng LTFRB. Magkaiba po kasi yung clorum. Ang clorum po ay puti ang plaka at ito ay mga hindi pampasahirong mga sasakyan. So sinasabi nyo, Sir Mody, ang mga hindi nag-consolidate, kanila pa rin ang prangkisa na yan. Kahit na ang Opo. LTFRB lamang ang sinasabi at may karapatan na bawiin yan sa inyo. Opo, hanggang sa ngayon ay hawak pa rin naman ng mga ating mga operator yung kanilang mga prangkisa, yung mga hindi nag-consolidate. Pero paano po yung Kamodi, tinuturing na ng gobyerno o ng LTFRB na baliwala na yan kasi nag-expire na after nang matapos yung deadline ng consolidation? Batay din po sa announcement ng LTFRB, dapat ito ay hindi agad basta-basta tinatanggal sa ating mga operator at batay sa pronouncement ng LTFRB, ng chairman ng LTFRB, ay ito ipadadala nila ng sumon. Showcase order, opo. At pagpapaliwanagin kung bakit hindi nag-comply sa programa ng PUBMP. Pero sa kasalukuyan, Mang Wing, ay tayo ay wala pang report mula sa lokal na nakatanggap sila ng summon mula sa LTFRB. Kahit po dito sa Metro Manila, wala pa kayo Wala. natatanggap na showcase order? Opo, at kahit dito sa NCR, kahit sa mga rehiyon, ay walang natatanggap pa ng mga showcase order. Kaya walang basihan yung sinasabi ng ating LTFRB na hulihin na nila yung ating mga jeepney. So ganito At ang inyo pong pamantayan, Kamodi. Hanggat walang showcase order, hanggat hindi kayo sinasabihan na magpaliwanag bakit hindi kayo sumama sa consolidation, sa PUB modernization, tuloy ang biyahe ninyo kasi naniniwala kayo, inyo pa rin ang prangkisa. At saka hindi sila colorum. Oo. Opo, at naniniwala po tayo doon na hindi tayo plurum at sapagkat hawak pa ng ating mga operator yung kanilang mga lehitimong mga prangkisa. Ang isang pinakaano nito ay meron din silang inilabas na isang MC ng 2023-22 na kung saan ay sinasabi din naman ng LTFRB kung walang route rationalization sa mga ruta ay hindi pwedeng tanggalin yung ating mga pampublikong transportasyon. Ang buong NCR, ang 17 city ng NCR ay wala pa pong mga route rationalization. Kaya walang basihan yung sinasabi ng LTFRB na pwede na nilang hulihin o tanggalin yung ating mga jeepney. Kumabangga ito doon sa mga executive order na inilabas nila noong 2023. At malinaw din po, Sir Wing at Mang Wing, yung sinasabi ng ating mga congressman noong mga nakarang hearing, noong February 24 nga, ang tanong nga ng ating mga congressman, na Congressman Ako sa LTFRB, anong karapatan ng LTFRB para tanggalan tayo ng prangkisa sapagkat ang prangkisa ang nagkaloob po niya na yung Kongreso at Senado sa ilalim po ng batas. Ang programa po ng PUBMP, isang executive order sa ilalim ng 2017-011. Kaya hindi pwedeng magmandato ang isang executive order sa lehitimong batas
Opo. Legislative franchise ba ang prangkisa ng Pag mga narinig- sasakyan? Ang alam ko sa eroplano, oo. Pero yung sa jeep po ba ay legislative franchise din? Dumadaan kayo sa Kongreso? Kung public transport yan, ano kaya? Dahil ang ating pong mga jeep ay public transport at ang ating pong mga prangkisa ay sa ilalim po ng batas, ibig sabihin lang ng mga congressman, ang lumikha po ng batas ay ang Kongreso, hindi po ang LTFRB. Opo, pero pag binibigyan po kayo ng franchise, hindi kayo dumadaan sa Kongreso. LTFRB Hindi na lang po. kayo. LTFRB na kasi nasa provision ng ilan sa ilalim po ng 4136 yung ating prangkisa. Kaya ibig sabihin lamang yan, kung may plano ang LTFRB na baguhin yung ating mga prangkisa, dapat pag-propose yung LTFRB na amyendahan yung provision sa ilalim ng Republic Act 4136. Okay. Ilan pa po may balita Gaano po karami? kayo kung gaano karami na hindi pumapasada sa inyo? At sa ngayon po ay nabawasan yung ating yung mga bumibigay na hindi bumibigay sa atin sapagkat siyempre yung takot din yung takot ng ating mga operator dahil yung sinasabi nga nila i-impound yung sasakyan, magbabayad ng 50,000, yung ating mga yung ating mga driver naman ay isususpindi yung kanilang lisensya sa loob po ng 1 taon. Hindi maiwasan na talagang magkakaroon po ng pagliit o pagnipis ng mga nagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Kaya't kung makikita po natin sa halos 3 araw na ay maraming mga stranded na mga pasahero sa mga malalaking mga ruta, halimbawa yung kahabaan ng Commonwealth, sa bahagi po ng Novaliches, sa bahagi po ng Baclaran ng Sukat, ay maraming na-stranded ng mga pasahero. Ito yung sinasabi po natin na doon sa ilalim ng programa ng gobyerno ay hindi lamang ang mga driver at mga operator yung magsasuffer, kundi mismo yung ating mga mananakay, siyempre yung ating ekonomiya dahil yung po yung effect niyan na pag walang makapasok na mga manggagawa sa mga pagawaan o sa mga mall ay paano iikot yung ating ekonomiya dito sa ating bansa. Meron ho ba kayong reaksyon sa mga, ang tingin naman ho doon sa mga hindi lang consolidate o sa grupo ho ninyo, mga miyembro, para bang hindi kayo sumusunod sa batas at kayo ay ayaw nyo na makita na nagmo-modernize tayo, tapos yung iba medyo masakit man pakinggan pero parang mahirap din tanggapin. Siyempre inawaan natin na hanap buhay yan Hindi ka mong tatanggalin. Diba? Sa amin po, Sir Wing at Wing, ay hindi naman tayo tutol sa po ng programa ng modernization. Dahil ang sinasabi nga po natin, wala pa mang programa ang gobyerno sa pinang pagsasayos ng ating mga pampublikong transportasyon. Ang sektor po ng transportasyon ay tuloy-tuloy po tayo nagre-rehabilitation. Dahil kung titingnan po natin, alam natin yung history ng ating public transport, ay ito'y pinaunlad ng dahan-dahan ng ating mga operator. Ang ayaw lang ng ating mga operator, yung sinasabi nga natin, yung pagmumonopolyo sa mga ruta at sa serbisyo. Sapagkat sa ilalim po ng modernization, yung sinasabi nga nila na yung one route, one transit, one operator, ibig sabihin yan, yung ating mga operator ay tatanggalan ng karapatan sa kanilang mga prangkisa at sa kanilang mga pag-aari. Sapagkat dito sa ilalim po ng PUBNP, halimbawa, nagmembro po ako ng corporation o nagmembro po ako ng kooperatiba, isa po ako doon sa nagbabayad ng modern ng mga unit. After 7 years po na nabayaran ko yung unit, ay hindi magiging akin sapagkat ito ay nakapangalan sa corporation o nakapangalan sa kooperatiba. Kaya ito po yung ayaw ng ating mga operator. May datos po ba kayo, may datos po ba kayo, Kamodi, kung gaano karami yung alam ninyo na nag-modernize pero umatras sa programa kasi nalugi? Marami na pong umaatras sa programa po ng PUBNP. At nung isang araw nga, nag-rally din yung mga kooperatiba sa harapan po ng LTFRB. Dahil nga dito sa hindi na sila makabayad, hindi na sila dahil nga doon sa kakulangan ng kita at paano nga daw nila babayaran yung kanilang mga unit na kinuha. Anong bilang ho? May bilang ho ba kayo? Sa ngayon po ay pag inano po natin, yung sa amin ay batay din po lang sa datos ng LTFRB pa, yung sinasabi nga nila, yung modern sa buong bansa ay nasa 9,600
813 Oo. sa buong bansa, at yung 1,500 yan ay narito sa National Capital Region. Okay. So, well, ito lang. Panghuli, patuloy ba yung gagawin niyang pagprotesta sa LTFRB? Tuloy-tuloy po yon, at hanggang inaantay po natin yung magiging resolution ng Kongreso, at yung magiging yung inaano po natin PRO sa Korte Suprema. Karapatan po natin ito bilang sa ilalim naman ng ating 87 Constitution na ipagtanggol yung kabuhayan bilang serbisyo sa ating mga mamamayan. Sir Modi, pag nag-decide ng Korte Suprema na ibasura, halimbawa lang po ito, ibasura ang inyong petition at idineklarang legal ang PUV modernization, ano na po ang inyong opsyon? Pwede pa naman pong mag-motion. Mag-apila. Magiging decision. Opo. Nasa batas naman po yun. And if with finality, desisyon na ibasura ang inyong petition, mawawala ka na kayo sakali ng tuluyan. Ganun po ba yun? Yun po yung effect nun. Yun Opo. po yung magiging epekto. Ang sa amin lang, sana makita nga ng ating korte yung kahalagahan ng serbisyo ng ating transportasyon. Ang Opo. sinasabi natin, ang sektor po ng transportasyon ay hindi kaaway ng Estado, kundi ito ay katuwang ng Estado sa pagpapatakbo ng ating ekonomiya. Sana makita yung kahalagahan. Okay. Alright. Sir Modi, good luck po sa inyo. Alam namin ni Weng na kaya palagi namin tinatakal ang issue na to kasi yung Kalagayan. yung pagbiyahe at hindi pagbiyahe ay nangangahulugan ng pagkain araw-araw sa lamesa ng pamilya ng driver. Oo. Araw-araw na Opo. baon sa eskwela, araw-araw na panggastos ng asawa, pangbayad ng kuryente at lahat na. Ang balita nga, sinachap-chap na ang mga jeepney ngayon. Meron bang ganon? Opo, mayroong mga mangilan-ngilan po niya sa area po ng Nabutas na talagang Binibenta na, pinapachap-chap ang sa kanyang unit. pagkasirado na, yung dahil nga doon sa takot, dahil nga doon sa naobliga talaga yung ilang mga operator na talagang ipachap-chap yung kanilang mga sasakyan. Alright. Well, Salamat po sa Sir oras, Modi. Kamodi. Salamat. Good luck po. Salamat po sa inyong dalawa. Salamat. Ingat po. Thank ingat. you, sir. Thank you po. Yun. Baka sa boses ni Kamodi, ang medyo lungkot. kalungkutan. Kilingan, walang pinopro.